Kung titignan mo ang mapa, ang Caspian parang dagat na pwedeng kumonekta sa ibang lugar. Pero sa totoo, hindi talaga ganon. Ganap itong napapaligiran ng lupa, hiwalay sa karagatan. Dahil dito, may tanong na mukhang simple pero nakakalito. Ano nga ba talaga ang Caspian? Hindi lang basta makikita sa aklat-aralin ang sagot sa tanong na yan. Ito ang nagtatakda kung sino ang may kontrol sa malaking reserba ng enerhiya, kung sino ang may access militar, at kung paano hinahati ng 5 bansa ang isa sa pinaka-pinagtatalunang anyong tubig sa mundo. Ngayon, may isa pang problema na maaring magbago ng sitwasyon nang hindi na mababawi. Bago natin malaman kung sino ang may kontrol, dapat muna nating maintindihan kung ano ito at bakit walang kasunduan tungkol dito. Ang dagat Caspian ay napapaligiran ng Rusya, Iran, Turkmenistan, Azerbaijan at Kazakhstan. Lahat sila ay gusto ito. Sobrang laki nito para balewalain. Sobrang halaga para iwang walang malinaw na definisyon at sobrang kakaiba para madaling uriin. Maalat ito, pero hindi kasing alat ng karagatan. May mga alon, agos at mga ekosistemang kahawig ng dagat pero geographical, nakakulong ito sa loob ng isang kontinente. Dito nagsimula ang problema dahil sa kontradiksyon. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, hindi naman talaga nakahiwalay ang dagat Caspian. Dati, bahagi ito ng mas malaking karagatan na umaabot sa Europa at Asia. Dahil sa galaw ng tectonic plates, unti-unting isinara ito at ang dating konektadong tubig ay naipit sa kalupaan. Hindi ito ganap na lawa o dagat. Tumataas, bumababa ang tubig, nag-iiba ang alat at lumilipat ang mga baybayin. Hindi talaga natigil ang kaguluhan. Bago pa ang makabagong hangganan, nag-aagawan na ang mga imperyo at lokal na pinuno sa kontrol. Nagbuo ng alyansa at nagbigay suhol ang mga lider ng Europa sa lokal na otoridad para makuha ang akses sa mga balon ng langis at rutang pangkalakalan. Noong ika-10 siglo pa lang, kinukuha na ang langis para sa ilaw, medisina at gamit sa industriya. Ito ang nagtakda ng pattern. May mga imperyong dumating at umalis, ngunit walang nantagal sa ganap na kontrol. Ang kawalan ng iisang namumunong autoridad ang magtatakda sa kinabukasan ng reyon. Sa Caspian, hindi na bago ang pattern na yon. Bagkus ay naging mas magastos pa. Ang pangingisda, lalo na ng sturgeon para sa caviar, ay labis na napagsamantalahan dahil sa hindi malinaw na pamamahala. Dahil walang malinaw na pamamahala, mabilis na naging problema ang labis na pangingisda. Bumababa ang stock at nalalagay sa panganib ang species. Simple ang pattern, kapag di malinaw ang patakaran, kinukuha ng lahat ang kaya nila. Umabot din ang pattern na ito sa mas mahalagang yaman tulad ng langis at natural gas na siyang nagbigay halaga sa Caspian bago pa ang modernong pangangailangan sa enerhiya. Ang kontrol sa yamang ito ang nagtakda ng interes sa rehiyon at mundo, kung saan Rusya ang pangunahing kapangyarihan sa Europa na may direktang akses. Ang Rusya ang nag-iisang bansang Europeo na may akses sa dagat Caspian. At habang lumalawak ang teritoryo nito, naging espesyal ang interes nila sa rehiyong ito. Sa panahon ni Pedro ang Dakila, pinamunuan ni Fyodor Soymanov ang pagmamapa ng dagat na nagpalakas sa kalakalan at dominasyon ng Rusya. Dahil dito, nagsimula ang paligsahan sa armas. Sa huli, nagtagumpay ang mga komunista at nakuha ng Unyong Sobyet ang kontrol sa dagat Caspian. Nagsimula na ang isang bagong panahon ng pamumuno. Ibig sabihin ng dominasyon ng Sobyet, sentralisado ang pamamahala sa karamihan ng dagat Caspian. Iran na lang ang natirang malayang bansang baybayin na namamahala sa sarili nitong ugnayan sa mga pandaigdigang kapangyarihan. Kung saan napupunta ang langis, sumusunod ang mundo. Ang may kontrol sa langis ng Caspian ay may kapangyarihan. Umasa ang Unyong Sobyet sa mga yamang ito para makasabay sa mundo, habang ang Cold War ay nagdulot ng mabilis na industrialisasyon sa baybayin. Binago ng oil rig, tanker at infrastruktura ang rehiyon. Naisantabi agad ang alalahanin sa kalikasan dahil sa geopolitics. Ang mga pipeline ng Sobyet ay nagbigay ng mga sandigang pang-ekonomiya at legal na komplikasyon na nananatili hanggang ngayon. Ang network ng mga daluyan ng langis, daungan at timbakan ang bumuo ng unang modernong plano sa pagkontrol ng yaman. Pagkatapos ng kalayaan, ang mga infrastrukturang ito ang nagtakda ng mga pwedeng rutang gamitin, aling estado ang nakinabang, at paano makikipagnegosasyon ang internasyonal na kasosyo para sa akses. At pagkatapos ay biglang bumagsak ang lahat. Sa pagbagsak ng Unyong Sobyet noong 1971, ang mga baybayin ng Caspian ay nagbago ng husto. 15 estado ang naging malaya at lumiit ang teritoryo ng Rusya.
nakuha ng Azerbaijan, Kazakhstan at Turkmenistan ang malaking bahagi ng baybayin ng Caspian. Napanatili ng Rusya ang akses, ngunit mahigpit na hinati ang dagat sa mga bagong umuunlad na estado na may kanya-kanyang ekonomikong ambisyon. Naging mapagsamantala ang pananaw ng mga tao sa reyon. Binigyang diin ni Dick Cheney na magiging pangalawang pangulo ng Estados Unidos ang kahalagahan ng Caspian bilang isa sa pinakamahahalagang rehiyong pang-ekonomiya sa mundo. Handa ang mga umuusbong na bansa sa impluwensya ng kanluran habang nilalayuan ang anino ng Russia. Samantala, ang kontrol ng Soviet ay lumiit mula 3,800 milyang baybayin hanggang sa 464 milya na lang. Dahil dito, lalo pang tumindi ang tensyon. Lahat ay nagsisikap makalamang sa isang komplikado at mahalagang lugar. Ang katayuan ng Caspian ay nanatiling hindi tiyak sa loob ng mga dekada. Dahil sa pagbagsak ng Soviet, nawalan ng bisa ang mga kasunduan ng Soviet-Iran noong 1921 at 1940, kaya naging bukas sa lahat ang yaman ng reyon. Nananatili pa rin ang tanong ukol sa klasifikasyon hanggang ngayon. Pinaniniwalaan na may higit sa 272 trilyong cubic feet ng natural gas na nakabawan sa ilalim ng dagat Caspian. Sapat na ito para matustusan ng US ng halos 9 na taon sa kasalukuyang konsumo, kaya isa ito sa pinakamalalaking reserbang hindi nagagamit sa mundo. Ipinilit ng Rusya at Iran ang klasifikasyon ng lawa sa parehong dahilan gaya ng dati dahil inaalis nito sa usapan ang tatlong mas bagong estado. Kapag nagbago ang klasifikasyon, magbabago lahat. Kung ituturing itong dagat, sakop na ito ng internasyonal na batas. Bukas sa lahat, pinagsasaluhang yaman, walang bansang may kontrol sa ilalim ng dagat. Kung ituturing itong lawa, mas mabigat ang dating kasunduan ng Soviet at Iran, hinahati sa pagitan ng may pinakamalakas na pag-aangkin. Binabago niya ng lubusan ng mga tuntunin ng laro at ayaw yan ng mga makapangyarihang tao. Nahihirapan ang ekonomiya ng Rusya mula na magsimula ang digmaan sa Ukraine dahil sa matinding parusa. Kaya mas interesado na ngayon ang Rusya sa yaman ng Caspian habang matagal nang may sigalot ang Iran sa buong panahon ng Republikang Islamiko. Ang Kazakhstan, Turkmenistan at Azerbaijan ay nakadepende sa likas na yaman para maging makapangyarihan sa rehiyon. Bawat pulgada ay pinaglalabanan dahil maaring katumbas ito ng bilyong halaga. Mataas ang pusta sa produksyon ng enerhiya. Ang Azerbaijan ay napoproduce ng halos 60% ng langis sa Caspian. Ang mga dekada ng pagbabarena at ang estratehikong posisyon nito sa mga isla sa baybayin ay nagbigay ng kalamangan. Ang bukas na pamilihan at likas na yaman ng rehiyon ay nagpapataas ng tensyon, kaya mas malamang ang kaguluhan. Bawat estado sa paligid ng Caspian ay may magkakapatong na pag-aangkin at madalas na mga alitan. Natuklasan ng Azerbaijan na gustong palawakin ng Iran at Turkmenistan ang sakop nila sa teritoryong inaangkin nito. Mas lalong mahirap ito kung matuloy ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng dagat Caspian. Ito ay humahantong sa Trans-Caspian Oil Transport System, isang napakalaking proyekto para maghatid ng langis mula Kazakhstan papuntang Azerbaijan at direkta sa mga pangunahing daan ng pandagat tulad ng Black Sea o Mediterranean. Magkakaroon ito ng direktang ruta at makakapaghatid ng 500,000 bariles kada araw sa umpisa. Ito ay isang estratehikong alyansa sa enerhiya ng mga bansang nakatuon sa mga pamilihang kanluranin na maaring magdulot ng malaking epekto. Sa pag-iwas sa tradisyonal na ruta ng Russia at Iran, maaring mabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon sa presyo ng enerhiya at impluensyang politikal. Mahalaga rin ang mga alalahanin sa kalikasan. Pwedeng maapektuhan ang ekosistema dahil sa konstruksyon sa ilalim ng dag at pagdami ng tanker, pero may sa puwera ang iba pang makapangyarihang aktor. Parehong nagpahayag ng pagtutol sa proyekto ang Rusya at Iran. Nilalampasan nito ang impluwensya nila at maring mapunta ang kapangyarihan sa rehiyon sa Azerbaijan at Kazakhstan. Kahit planado na mula 2005 bumagal ang pag-usad dahil sa mga hamong lohistikal, pampulitika at pangkapaligiran. Hindi pa rin natutupad ang proyekto at nananatiling sentro ng tensyon at ang kawalan ng katiyakan dito ay lalo pang nagpapalala sa kahinaan ng rehiyon. Ang bawat mungkahing ruta ay binabago ang pampulitika, pang-ekonomiya at pang-militar na kalkulasyon. Naayos ng kasunduan noong 2018 ang bayarin at karapatan sa pangingisda pero hindi pa rin nare-resolba ang usapin sa ilalim ng dagat kung saan naroon ang yaman ng enerhiya. Bukod sa mga yaman, nakataya rin ang estratehikong kontrol. Ibinibigay ng Rusya ang kanilang mga argumento sa pangangalaga ng kalikasan pero pinoprotektahan din nila ang access nila sa Ilog Volga at Volgodon Canal samantalang wala namang direktang daan sa dagat ang Azerbaijan.
Azerbaijan, Kazakhstan at Turkmenistan. Lalong nababawasan araw-araw ang opsyon ng Rusya para pigilan ito. Sa loob ng ilang panahon, Rusya at Iran ang nangihibabaw na puwersang militar sa rehiyon. Pareho silang humarap sa mga sigalot na umubos sa kanilang mga puwersa at pinalawak ng dating mga estado ng Soviet ang presensya nila sa dagat. Ngayon, may presensya na ang 5 bansang nasa hangganan sa rehiyon. Anumang pagtatangka na kontrolin ito ay haharapin ng puwersang militar. Sa ngayon, ang 5 nag-aangkin ay nasa isang alanganing pagkakasundo. Dahil sa 5 pag-aangkin sa Dagat Caspian, ilang bansa ang gumawa ng magkakahiwalay na kasunduan. May kanya-kanyang bilateral na kasunduan ang Rusya, Kazakhstan at Azerbaijan batay sa Median Line. Walang nakukuha ng eksakto ang gusto nila, pero lahat may natatanggap kahit kaunti. Nag-aadawan ang Azerbaijan at Turkmenistan sa isang pinagsasaluhang field, bagamat nananatiling diplomatiko ang tensyon. Pero hindi ganoon ang kaso sa Iran, mas agresibo ang kanilang posisyon. May ilang alitan ang Republikang Islamiko sa Caspian tulad ng ulat ng Azerbaijan tungkol sa mga patrol boat ng Iran na nagpapaputok sa mga exploration vessel. Matigas ang Iran sa negosasyon, iginigiit ang isang kasunduan ng 5 bansa at pantay na bahagi sa karapatan sa Caspian Sea. Pero may isang malaking issue pa rin na hindi na pag-uusapan. Hindi pa rin tiyak kung kanino ang teritoryo sa ilalim ng dagat. Isa ito sa pinakamayamang pinagkukunan ng enerhiya. Ang mga kasunduan ay sakop lang ang mas simpleng issue sa ibabaw. Hindi kinikilala ng tubig ang hangganan. 6 na ilog ang tumatawid ng internasyonal na hangganan papuntang Caspian, di tulad ng Volga na nasa teritoryo lang ng Russia. Ang ilog Kura ay dumadaloy sa 3 bansa. 2 sa mga ito, Georgia at Turkey, ay walang hangganan sa dagat Caspian. Dahil dito, lalong komplikado ang pagdadala ng langis palabas ng dagat. Bawat ruta ay may ibang diplomatikong kombinasyon at maaring nakaasa dito ang kinabukasan ng mga bansang ito. Malaki ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya ng tanong kung sino ang may-ari ng langis sa ilalim ng dagat Caspian. Lumagda ng kasunduan ng Iran at Rusya na inakala nilang magbibigay sa kanila ng kalamangan, pero binago iyon ng nagbabagong mga hangganan. Sa ngayon, mayamang nagkakahalaga ng $1 trilyon na nananatili sa ilalim ng saig dagat. Bawat bansa ay may presensyang militar sa rehiyon, pero hindi yon garantiya ng dominasyon dahil hindi lang sila ang may interes dito. May tahimik na ika-6 na partido sa silid at maaring sila pa ang may pinakamalaking puhunan. Dahil lahat ng mga bansang ito ay may kasunduan sa mga kumpanyang nagpoproseso ng langis tulad ng mga pandaigdigang conglomerate na Shell at ExxonMobil, pati na rin ang mga regional na kapangyarihan tulad ng Lukoil, malaki ang kanilang ipinuhunan at anumang kaguluhang politikal ay maaring magbanta sa kanilang mga kita. Nangangahulugan ito na balinto ng kasulukuyang kalagayan ang pinakamainam para sa lahat ng partido. Kapag lahat ay may interes, walang ganap na kontrol. 5 gobyerno at 2 multinasyonal na kumpanya ng langis ay kapwa nakikinabang mula sa isang hindi pa nasasagutang tanong. Kaya tumagal ng 30 taon ang pagtatalo tungkol sa klasifikasyon. Sobrang halaga ng sagot para sa napakaraming tao. At kaya patuloy pa rin ang masilang balanse sa ngayon. Kung isang bansa lang ang maghari sa Caspian, mawawala ang mga limitasyon. Ang matinding aktibidad sa ekonomiya ay maaring magdulot ng pagkalipol ng maraming uri ng hayop sa katubigan. Malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo ay maaring kontrolin ng isang alyansang pang-ekonomiya. Ngunit mukhang nagbabago na ito at makikita ito mula sa kalawakan. Lumiliit ang dagat Caspian. Isa itong mabagal ngunit tuloy-tuloy na banta. Mula 2006 hanggang 2024, bumaba ang tubig ng 6.5 talampakan sa pinakamababang record na 95 talampakan na mas mababa sa level ng dagat. Tinatayang maaring bumaba pa ito ng 59 na talampakan na yung siglo. Katumbas ito ng 25% na pagbagsak sa kabuuang lawak ng dagat. Habang bumababa ang antas ng dagat Caspian, lalong mahihirapan ang pangingisda at maaaring mahirapan maging ang pagbabarena ng langis sa malalim na dagat. Ang mga plataporma ay dinisenyo ayon sa kasulukuyang antas ng dagat. Pinapalala pa ito ng hindi pantay na pagbabago. Lalong lantad sa panganib ang hilagang silangang Caspian sa Kazakhstan dahil sa mababaw na lalim at lapit sa disyertong kondisyon. Malaking bahagi ng ekonomiya ng Kazakhstan ay galing sa masiglang sektor ng enerhiya. Ang langis at gas ay patuloy na inilabas mula sa rehiyon at maaring ito ang nagpapabili sa pagbaba ng antas ng tubig. Ngunit hindi lang ito ang dahilan at mahirap lutasin ang pangunahing problema.
Ang dagat Caspian ay maaring tuluyang maging biktima ng krisis na nagbabanta sa mga anyong tubig sa buong mundo. Ang pagbabago ng klima, pagtaas ng init, kakulangan ng ulan at mas matinding pagsingaw ay nagpapahirap sa pagdagdag ng tubig. Habang tumataas ang antas ng dagat dahil sa pagkatunaw ng yelo, walang labasan ang dagat Caspian hindi tulad ng ibang karagatan. Lalo pang humihirap ang buhay at kompetisyon habang bumababa ang antas ng tubig. Ang Kazakhstan ang unang nakitang lumiit ang bahagi sa dagat Caspian at hindi ito ang huli. Mas titindi pa ang kompetisyon sa reyon. Ang mga pressure sa ekonomiya, politika at ekolohiya ay inaasang tataas at malamang na lalo nitong palalalain ang sitwasyon. Halos hindi maiwasan ang alitan ng mga bansang naghahati sa teritoryo dahil gustong mauna ng bawat isa sa kanilang parte. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit, magkita tayo sa susunod sa Mapac.